Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2701. Lalo na nung kaharap ni Bradley si Jackie. Parang ang tanging gusto lang ni Bradley ay talunin si Jackie. Sumimangot si Jackie at sinabing, hindi mo ba naiisip na nakakatawa talaga ang ginagawa mo? Naaalala mo pa ba ang sinabi mo sa naunang 2 round? Nagbigay ka ng parehong pagsusuri at sinabi ang parehong mga salita. Sa tingin mo ba matatalo mo ako dahil lang sa inulit mo ulit sa pagkakataong ito? Napatikip ng ngipin si Bradley at sinabing, sa pagkakataong ito, hindi tayo nakikipagkompetensya sa mga tuntunin ng alchemy, ngunit karaniwang kaalaman at katalinuhan. Paano mo makukuha ang Green Phoenix Fruit sa iyong kakaunting kakayahan? Kung gusto mong talunin ang Phoenix, kailangan mong malaman ang mga kahinaan nito. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Kanina, noong inaanunsyo ni Master Forest ang mga patakaran, nag-aalinlangan ka agad kapag binanggit ang Phoenix. Ito ay nagpapatunay na hindi mo alam ang tungkol sa Phoenix. Kung hindi mo pa ito narinig, paano mo makukuha ang Green Phoenix Fruit mula rito? Napaawang ang labi ni Jackie sa kawalan ng impact. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang mga resulta ay maaaring pumunta sa paraang hinulaan ni Bradley kung siya ay isang alchemist. Hindi sana makakamit ni Jackie ang magagandang resulta mula sa ikatlong yugto. Sa pananahimik ni Jackie, nagpatuloy si Bradley, kung galing ka sa Inner Valley, hindi ako maglalakas loob na husgahan kung makukuha mo ba ang Green Phoenix Fruit o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang panloob na lambak ay nililinang ang kanilang mga alchemist sa isang buong magkaibang antas. Upang mabuo ang mga kumpletong alchemist, dadalhin pa nila ang mga alchemist na iyon sa Grandeur Mountain upang mangolekta ng mga materyales at payagan ang mga alchemist na makahanap ng mga nakatagong materyales sa pamamagitan ng praktikal na karanasan. Ang isang mahusay na alchemist ay hindi lamang kailangang maging mas mahusay sa pagpino ng mga table task kaysa sa iba. Kailangan din nilang magkaroon ng napakalalim na kaalaman sa mga materyales at makuha ang mga materyales na iyon para sa kanilang sarili. Iyan ang dahilan sa likod ng ikatlong round ng paligsahan. Hindi ka mula sa Inner Valley, at hindi ka pa nakakapunta sa Phoenix Valley ng ganoon katagal. Hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataong makatanggap ng tamang pagsasanay sa departamentong ito. Natural na hindi mo makukuha ang Green Phoenix Fruit. Habang sinabi niya ang lahat ng iyon, si Bradley ay puno ng kumpiyansa. May pagmamalaki siya sa kanya na hindi maaaring baliwalain. Napataas ang kilay ni Jackie, nananatiling tahimik. Wala talagang pakialam si Jackie sa mga salita ni Bradley, ngunit tiyak na naapektuhan sila Elder Maurice at Mr. Zane. Iyon ay dahil pareho silang nadama na ang mga salita ni Bradley ay medyo makatwiran. Walang alam ang dalawa sa background ni Jackie. Si Jackie ay hindi dumaan sa anumang sistematikong edukasyon. Isa ng himala na kasing husay niya si Jackie. Hindi nila akalain na kaya ni Jackie ang lahat. Talagang hindi sigurado ang mga resulta ng ikatlong round. Hindi maiwasan ng dalawa na makaramdam ng takot. Takot na hinulaan talaga ni Bradley ang mga resulta. Kahit na hindi makuha ni Conrad ang Green Phoenix Fruit, matatalo pa rin si Jackie kay Bradley sa huling yugto. Pagkatapos, lahat ng kanilang pag-asa at pangarap mula kanina ay masisira. Habang iniisip ito ni Elder Maurice, lalo siyang nag-aalala. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Jackie. Nilinggan ni Jackie si Elder Maurice dahil doon. Huwag mong pakinggan ang kanyang mga salita. Hindi siya ako. Mag-ingat lamang sa mga huling resulta. Ang taong dapat mong ikabahala ngayon ay si Conrad. Saktong pagkasabi ni Jackie ay isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likod ng pinto. Sabay-sabay na napatingin ang iilan sa kanila at nakita ang isang figure na dahan-daang nahuhulog sa pintuan. Kabanata 2702. Ang figurang iyon ay kamukhang kamukha ni Conrad na naunang pumasok sa kaharian. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto, at kinaladkad si Conrad palabas ng 2 kaytiwala. Sa sandaling iyon, si Conrad ay hindi na puno ng kumpiyansa tulad ng dati. Sa halip, mukha siyang mabangis na aso na marahas na binugbog. Ni hindi niya kayang tumayo mag-isa. Nagtamo siya ng maraming sugat sa katawan. Ang ilan sa kanila ay napakalalim na ang buto sa ilalim ay nalantad. Mukhang mas malala pa ang kalagayan niya kaysa kay Jameson. Panay ang iyak ni Conrad sa sakit habang tinutulungan siya. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, biglang narinig ng lahat ang malamig na boses na nagsasabing, tulad ng naisip ko, isang basura. Ang boses na iyon ay natural na galing kay Bradley. Sinulyapan lang niya si Conrad bago nag-iwas ng tingin, na para bang madungisan ang mga mata nito sa pagtingin kay Conrad. Halata sa itsura ni Conrad na nabigo siya. Biglang bumagsak ang mood ni Master Forest.
Akala niya ay magiging maayos ang kalagayan ni Conrad at makakakuha siya ng Green Phoenix Fruit. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng sinabi ni Conrad ay walang laman na mainit na hangin. Hindi niya kailanman nagkaroon ng ganoong kasanayan. Gayunpaman, hindi niya magawang kagalitin si Conrad sa sandaling iyon, o haantong siya sa pagtawanan ng lahat. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang inutusan ang mga katiwala sa malapit na ilabas si Conrad, at gamutin ang kanyang mga sugat. Sa totoo lang, gusto talaga ni Jackie na kutsain si Conrad sa sandaling iyon. Kung tutuusin, kanina pa nagyabang si Conrad na para bang gusto niyang sabihin sa mundo na siya ang pinakamagaling. Nanunuya pa si Conrad. Phoenix Valley. Gayunpaman, napigilan ni Jackie ang pagsasalita. Kung tutuusin, parang nagpapahid lang siya ng asin sa mga sugat nila kung gagawin niya. Kung titingnan ang estadong kinaroroonan ni Conrad, magiging napakasaya ni Elder Maurice. Nabigo si Conrad na makuha ang Green Phoenix Fruit. Ang mga huling resulta ay sa pagitan ni Jackie at Bradley. Gayunpaman, mula pa noong sinabi ni Bradley, nagsimula ng mag-alala si Elder Maurice kay Jackie. Natakot siya na baka mawala ang tindig ni Jackie sa huli. Sa pagtingin kay Conrad na ginagawa, hindi na nakatiis si Elder Maurice habang binulungan niya si Jackie, sa tingin mo kaya mo ba ito? Tumango si Jackie, hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, sa mas maraming pagkilos ni Jackie sa ganoong paraan, mas nababalisa si Elder Maurice na nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Alam ni Jackie na labis na kinakabahan si Elder Maurice, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Minsan, ang mga tao ay hindi mapatahimik sa isang salita o dalawa lamang. Hindi siya mapakali na mag-aksaya ng oras sa pagsasalita. Sa sandaling iyon, muling nagsalita si Bradley, sa wakas, turn ko na. Gaya nga ng sinabi ko. Ang mga basurang ito ay hindi na kailangang pumasok. Laging nag-aaksaya lang ng oras. Pagkasabi niya nun ay naglakad na siya papasok ng pinto. Sa sandaling iyon, si Bradley ay kasing kumpiyansa ni Conrad nang pumasok si Conrad. Gayunpaman, mas may dahilan si Bradley para maging mas kumpiyansa kaysa kay Conrad. Ang kumpiyansa ni Conrad ay nagmula sa kamangmangan, ngunit si Bradley ay talagang may kakayahan na i-back up ang kanyang kumpiyansa. Nang magsara ang pinto sa likod ni Bradley, huminga ng malalim ang lahat. Wala ni isang tao ang nagtaka kung makukuha ni Bradley ang Green Phoenix Fruit. Sa mata ng lahat, ito ay isang bagay na tiyak na mangyayari. Kahit si Elder Maurice ay nakatitiyak na makukuha ni Bradley ang Green Phoenix Fruit at makumplito ang gawain sa ikatlong yugto. Pagkapasok ni Bradley ay biglang tumahimik ang lahat. Walang nagsalita ni isa habang tahimik silang lahat sa pinto. Maya-maya, biglang sinabi ni Master Forrest, talagang makakakuha siya ng Green Phoenix Fruit. Tutal, siya ay nasa Grandeur Mountain na naghahanap ng mga materyales sa mahabang panahon. Kabanata 2703. Marami na siyang nakitang malalakas na hayop noon. Kahit na may mga taong nagpoprotekta sa kanya, marami siyang natutunan at nakuhang karanasan. Si Master Forrest ay naging dahilan upang lalong mag-alala si Elder Maurice. Si Elder Maurice ay walang kumpiyansa na mayroon si Master Forrest dahil wala siyang kaalam-alam sa mga kakayahan ni Jackie. Bago niya nakilala si Jackie, hindi niya alam na nag-e-exist si Jackie. Kung hindi dahil kinuwento sa kanya ni Mr. Zane ang tungkol kay Jackie, hindi niya malalaman ang naranasan ni Jackie. Sa totoo lang, gusto talaga ni Elder Maurice na mag-imbestiga ng mabuti at magtanong kung talagang makukuha ni Jackie ang Green Phoenix Fruit sa sandaling iyon. Gayunpaman, dahil sa mga patakaran, ang mga plano ni Jackie ay hindi maihayag sa kanya. Ang tanging magagawa niya ay matiyagang maghintay na makumplito ni Jackie ang ikatlong yugto. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elder Maurice na parang may malaking bato sa kanyang dibdib, dahilan para hindi siya makahinga ng maayos. Hindi rin mas magaling si Mr. Zane. Panay ang tingin nilang dalawa kay Jackie. Nang tuluyang bumukas ang pinto, napaangat ang ulo ni Bradley habang naglalakad palabas na may hawak na Green Phoenix Fruit. Lahat ay nakatingin kay Bradley sa sandaling iyon. Ang Green Phoenix Fruit ay kasing laki lamang ng isang hinlalaki. Malamig ang aura nito tungkol dito. Sa sandaling iyon, ang kanang kamay ni Bradley ay may guwantes na gawa sa espesyal na material. Kayang-kaya ng glove na iyon ang lamig ng buto, kaya naman naglakas loob siyang hawakan ang Green Phoenix Fruit sa kanyang palad. Kung hawak lang niya ang Green Phoenix Fruit gamit ang kanyang mga kamay, siya ay nagduso ng frostbite. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa maagang yugto lamang ng likas na antas. Gumawa ng ilang kalkulasyon si Jackie sa kanyang ulo. Mahigit kalahating oras pa lang nang pumasok si Bradley sa pinto. Itinuring na itong medyo mabilis. Nakarinig siya ng sunod-sunod na yabag na papasok. Tumangala si Jackie at napansin niyang naliligaw sina Conrad at Jameson pagkatapos ng kanilang mga paggamot. Ang dalawa sa kanila ay nabigyan na ng recovery pills at nasa mas mabuting kalagayan na. Kailangan pa rin nila ng pahinga ngunit nagpumilit na manatili para makita ang huling resulta.
Sa sandaling iyon, ang 6 na kalahok ay lahat ay natipon doon. Nakatutok ang mata ng lahat sa palad ni Bradley. Bukas na bukas ang buwan ni Claude, parang makakalunok siya ng buong itlog. Ginawa niya talaga, napakaganda niya. Napaungol si Claude. Sa sandaling iyon, ang iba ay labis na nagulat. Wala na silang pakialam sa ibang bagay habang nagsimula silang mag-usap sa kanilang mga sarili. Paano niya nagawa? Sinubukan ko noon, ngunit ang phoenix na iyon ay masyadong mabangis. Hanggat malapit lang ako sa green phoenix fruit, sasampalin ito kasama ang mga talon nito. Halos mapunit ang mga hita ko. Kung wala itong kadena, nakain na ako kaagad. I hate that we still can't discuss this. Sa sandaling makumplito ni Jackie ang kanyang pag-ikot, gusto kong imbestigahan ito hanggang sa huli. Masyadong hindi ka panipaniwala. Akala ko wala sa atin ang makakakuha ng green phoenix fruit. Sa sandaling iyon, walang pakialam si Bradley sa sinasabi ng lahat tungkol sa kanya. Papuri man o inggit, walang nakarating kay Bradley. Sa sandaling iyon, nakatutok lang ang tingin ni Bradley kay Jackie. Inabot niya ang kanyang kanang kamay na may malamig na ngiti habang winuwagayway ang green phoenix fruit sa kanyang kamay at sinabing, "So, tama ba ako?" Kabanata 2704. Tumaas ang kilay ni Jackie, hindi nakapagsalita. Ang breath na iyon ay kailangang magyabang sa bawat sandali. Napabuntong hininga si Jackie, kahit nakakuha ka ng green phoenix fruit, ang tagal mo pa rin itong nakuha. Sa tingin mo matatalo mo ako? Pagkasabi nun ni Jackie, biglang tumawa si Bradley. Ang tawa ay makapal sa pangungutya at hindi ka pani-paniwalang exaggerated. Maging si Master Forrest na nasa harapan niya ay hindi napigil ang sumimangot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Bradley na tumawa ng ganoon. Bago ito, mapapansin na ni Master Forrest na kakaiba kung magsalita si Bradley ng higit pa sa talagang kailangan niya, at tumawa. Mula nang makilala niya si Jackie, at dahil patuloy na umiinit ang resulta ni Jackie kay Bradley, tila naging ibang tao na si Bradley. Matagal na tumawa si Bradley bago siya tumigil at sinabing, "Jackie, may nakapagsabi na ba sa iyo na hindi magandang bagay ang sobrang kumpiyansa?" Habang sinabi niya iyon, si Bradley ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagmamalaki sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, ang gusto lang niyang gawin ay year-on si Jackie. Makukuha lang niya ang dignidad na nawala sa kanya kung tatapakan niya si Jackie ng kanyang mga paa. Talagang tiningnan ni Bradley ang kanyang pagmamataas at dignidad bilang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Paulit-ulit siyang binugbog ni Jackie, na naging dahilan upang ang pagmamalaki ni Bradley ay matamaan ng suntok na hindi pa niya nararanasan noon. Huminga ng malalim si Bradley bago itinaas ang ulo at nagpatuloy sa pagsasabing, "Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa may talent ka sa alchemy. Huwag mong isipin na ikaw ay walang kapantay. Ano sa palagay mo ang nagawa kong manalo sa ikatlong round?" Sa sinabi niyang iyon, muling iwinagayway ni Bradley ang green phoenix fruit sa kanyang kamay. Napatingin ang lahat sa prutas habang nanginginig ito. Kasama si Jackie, gustong malaman ng lahat kung anong paraan ang ginamit ni Bradley para makuha ang green phoenix fruit. Dahil siya ay nasa maagang yugto pa lamang ng likas na antas, walang paraan na makakalaban niya ang isang spring solidifying realm beast ng direkta. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ang kanyang utak. Gayunpaman, nang hindi nakikita ito sa kanilang sarili, walang paraan upang matukoy kung anong uri ng pamamaraan ang ginamit ni Bradley. Sumimangot si Jackie, hindi nakaimik sa tila baliw na pinuntirya ni Bradley. Kahit kailan ay hindi niya itinuring na mahalaga si Bradley. Para sa kanya, si Bradley ay isang maliit na bato lamang sa tabi ng kalsada na maaaring sipin sa isang tabi anumang oras. Gayunpaman, ang maliit na batong iyon ay kumikilos tulad ng isang nakakainis na langaw, na patuloy na umiikot sa kanyang paligid. Kahit ayaw ni Jackie na abalahin siya, nakakainis pa rin siya. Sumimangot si Jackie at sinabing, ang ikatlong round ay hindi sumusubok sa kakayahan ng alchemy, ngunit ito ay may kaugnayan pa rin sa mga alchemist. Alam kong hindi mo ginamit ang iyong mga kakayahan sa alchemist para makuha ang green phoenix fruit, ngunit hindi mo maiisip na hindi ko ito makukuha dahil doon. Hindi nagabalang magsalita si Jackie, ngunit sina Elder Maurice at Mr. Zane na nakatayo sa likuran niya ay natense na sa sinabi ni Bradley. Ayaw niyang magpatuloy si Elder Maurice sa pag-iisip tungkol dito. Maaaring hindi nagabala si Jackie kung ito ay sinuman, ngunit si Elder Maurice pa rin ang kanyang superior. Hindi niya kayang baliwalain si Elder Maurice ng ganoon. Isa lang ang nasa isip ni Jackie sa sandaling iyon, nawasakin ang kay-abangan ni Bradley at tumahimik. Malamig na tumawa si Bradley nang magsimula siyang magmukhang mas baliw habang sumagot, "Alam mo ng husto na hindi ako umasa sa alchemy para manalo sa pagkakataong ito. Tutulungan ka lang ng talento sa alchemy sa una at ikalawang round." Kabanata 2705. Ang ikatlong round ay hindi umaasa dyan, kaya imposibleng makuha mo ang green phoenix fruit.
Itigil ang pagsisikap na kumilos ng labis na nasisiyahan sa harap ko. Alam kong nagpapanggap ka lang ngayon. Maaari mong linlangin ang iba, ngunit hindi mo ako kayang dayain. Walang imik ang mga labi ni Jackie. Wala naman siyang balak magsinungaling kahit kanino. Inilagay ni Bradley ang sarili sa napakataas na pedestal. He coldly snorted as he said, "Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang katapangan para i-assume lahat ng iniisip ko. Bakit sa tingin mo lahat ng ginagawa ko ngayon ay para manloko ng iba? Bakit mo inaakala na hindi ko makukuha ang Green Phoenix Fruit? Ako na lang ang natitira ngayon. Tignan niyo sa sarili niyo kung makukuha ko o hindi." Wala nang pasensya si Jackie na makipag-usap sa grupo ng mga taong iyon. Pakiramdam niya ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras ang pagsasabi ng isa pang salita. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, lalakad na sana si Jackie sa pintuan nang harangin siya ni Bradley. Nakakunot ang noo ni Jackie habang nagrereklamo, "What are you trying to do? Sinusubukan kong sumali sa paligsahan. Sinusubukan mo bang pigilan ako?" Umiling si Bradley habang seryosong sinabi, "I hate looking at pretenders the most. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang binabalak mong gawin. Plano mong pumasok at masugitan bago ka mawalan ng malay at makaladkad palabas. Magagawa mong iligtas ang iyong sarili mula sa awkwardness pagkatapos. Kahit na marami tayong gustong sabihin, wala tayong masasabi sa isang taong nahimatay na." Walang imak na tumingin si Jackie kay Bradley. Pakiramdam niya ay parang isang hindi maipaliwanag na kalituhan ang isip ni Bradley. Nagawa pang mag-isip ni Bradley ng mga bagay na hindi pa sumagi sa isip niya. May kausap pa siya. Gayong katiyakan. Natitiyak ni Bradley na tiyak na hahayaan niyang masugitan ang kanyang sarili pagkatapos makapasok sa pinto, gamit ang pagkakataong maisakatuparan upang mailigtas ang kanyang sarili sa ilang awkwardness. Hindi siya makakakuha ng anumang tugon kahit na gusto niyang kutsain si Jackie. Isa lang ang nasa isip ni Bradley sa sandaling iyon, na ibalik ang lahat ng nawala niyang dignidad. Ang source niyan ay galing kay Jackie. Bahagyang ngumiti si Jackie, "May problema ba sa iyo? Bakit sigurado kang hindi ko makukuha ang Green Phoenix Fruit at makumplito ang ikatlong yugto?" Pagkasabi nun ni Jackie, parang pusa si Bradley na nakatapak lang ng buntot, tumindig lahat ng buhok. Nagtaas siya ng boses, "Syempre, hindi mo makukumpleto. Paano mo ito makukumpleto? Isa ka lang na may talento sa alchemy. Wala ka nang magagawa pa." Halos sumisigaw si Bradley sa kanyang mga salita. Medyo nabaliw siya sa puntong iyon. Matapos tumingin ang lahat kay Bradley, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Maging si Master Forrest ay nakasimangot habang nakatingin kay Bradley na may salungat na ekspresyon. Napaangat siya ng ulo at sumigaw, "Tinanong mo ako kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob para isipin na hindi ka magtagumpay kanina. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko ngayon." Pagkasabi nun ay bigla siyang lumingon at tumingin sa lahat. Jackie pursed his lips helplessly, not saying anything as he just crossed his arms. Tahimik siyang naghihintay habang nakikinig sa sasabihin ni Bradley. Kabanata 2706. Malakas na sinabi ni Bradley, "Nakuha ko ang Green Phoenix Fruit dahil buong taon akong nagsasanay sa Grandeur Mountain. Nakita ko ang hindi mabilang na mga hayop sa panahong iyon at nakakolekta ako ng maraming materyales. Kahit na may mga taong protektahan ako, nakatagpo ako ng panganib at halos mawala ng buhay ng ilang beses. Maaaring mapanganib ang mga karanasang ito, ngunit ito ay isang mahalagang kayamanan para sa akin. Kung hindi dahil sa mga karanasang iyon, hinding-hindi ko makakamit ang ganoong resulta sa ikatlong yugto." Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang lumingon si Bradley na nanlalaki ang mga mata habang nagtatanong sa tono ng pag-aakusa, "Kaya ang lakas ng loob kong husgahan ka. Nakapasok ka na ba sa Grandeur Mountain?" Tumango pa si Jackie. Nakapasok na talaga siya sa Grandeur Mountain noon. 2 o 3 araw pa nga siyang nanatili doon. Nang makitang tumango si Jackie, biglang nakahinga ng maluwag si Elder Maurice, pakiramdam na sinagot ang kanyang mga panalangin. Si Mr. Zane ay halos kapareho ni Elder Maurice. Nang marinig nilang dalawa ang mga akusasyon ni Bradley kay Jackie, nagkaroon ng buhol sa kanilang mga puso. Nang makita nila ang pagtango ni Jackie ay bigla silang na-relax. Dahil nakapasok na siya noon sa Grandeur Mountain, natural na dumaan siya sa iba't ibang pagsubok na kinasasangkutan ng iba't ibang hayop. Bukod pa riyan, ang ekspresyon ni Jackie ay hindi kapani-paniwalang kalmado na nagpapakita na siya ay may kumpiyansa. Biglang bumalik ang tiwala nila kay Jackie. Biglang huminga ng malalim sina Master Forrest at Bradley nang makahinga ng maluwag sina Elder Maurice at Mr. Zane. Nakapasok na si Jackie sa Grandeur Mountain noon. Hindi ba siya magkakaroon ng kaunting pangunawa sa mga hayop? Makukuha nga kaya niya ang Green Phoenix Fruit sa ikatlong yugto? Ang pag-iisip pa lang sa posibilidad na iyon ay naging sanhi na agad ng pag-asim ng kanilang mga ekspresyon.
Nawala na rin ang dati nilang katahimikan. Gayunpaman, hindi payag si Bradley na aminin ang pagkatalo. Mabilis niyang sinundan ng tanong, gaano ka katagal sa Grand Yorn Mountain? Kumunot ang noo ni Jackie, binilang iyon sa isip bago sinabing, mga 2 o 3 araw. Ang mga salitang iyon ang naging sanhi ng muling pagbabalik tanaw ng lahat. Sina Elder Maurice at Mr. Zane, na nakahinga na ng maluwag, ay muling nag-igting. Samantala, nagpapahinga sina Master Forrest at Bradley. Ang 2 o 3 araw ay hindi sapat para gumawa ng anuman sa Grand Yorn Mountain sa lahat. Naramdaman nilang dalawa na baka napadaan lang si Jackie sa Grand Yorn Mountain. Malamang na wala silang praktikal o mahalagang karanasan. Natawa si Bradley at sinabing, what's the point of being there for just 2 or 3 days? Malamang na hindi mo pa nakilala ang alinman sa mga karaniwang hayop, pabayaan mag-ipon ng anumang karanasan. Ang ikatlong yugto ay pagsubok sa iyong karaniwang kaalaman at katalinuhan. Kahit gaano karaming mga plano ang mayroon ka, lahat ng ito ay walang silbi ng walang pangunahing kaalaman. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang gustong itago, pero may mga bagay na hindi ka panipaniwala kahit banggitin pa niya. Nakaranas na siya ng katulad na sitwasyon noon. Kahit sabihin niya ang totoo, pagtatawanan lang ito ng iba. Magsasabi sila ng mga masasakit na bagay at tumatawa ng mag-isa. Mula nang maranasan niya ang lahat ng iyon, natutunan ni Jackie ang kanyang leksyon. Gaano man kalakas ang mga akusasyon, hindi niya isisiwalat ang buong katotohanan. Patuloy na sumigaw si Bradley, ano ang posibleng gawin mo sa 2 o 3 araw? Kabanata 2707. Bahagyang ngumiti si Jackie, hindi tinatanggi ang anuman. Ano ang naranasan niya sa 2 o 3 araw sa Grand Yorn Mountain? Una sa lahat, nakatagpo siya ng kaguluhan sa kalangitan ng Grand Yorn Mountain, at nahulog mula sa himpapawid ang sisidlan ng espiritu. Dumating silang 3 sa outer area nang mahulog ang spirit vessel, salamat sa kanilang swerte. Sila ay nasa paligid lamang ng panlabas na lugar at sa gilid, at karamihan sa mga hayop doon ay nasa unang bahagi lamang ng spring solidifying realm. Sa oras na iyon, ang kanyang relasyon kay Rudy at Grayson ay hindi kapani-paniwalang masama. Kung hindi lang naging delikado ang sitwasyon, baka nag-away na silang 3 on the spot. Matapos maranasan ang mga pag-atake ng isang snow wolf na may isang mata, at makilala si Hansel, pati na rin ang marami pang bagay, sa wakas ay nakarating silang 3 sa teritoryo ng sangay ng Alchemist Alliance ng Middle Province ng 7 Absolutes Pavilion. Sa totoo lang, lahat ng mga bagay na naranasan nila ay talagang kawili-wili. Hindi ito walang silbi gaya ng inaangkin ni Bradley. Gayunpaman, hindi niya dadalhin ang mga iyon sa harap nilang lahat. Biglang dinala ni Bradley ang mga bagay sa pananahimik ni Jackie sa pagsasabing, napagtanto mo ba sa wakas kung gaano ka kawalang handa at kung gaano ka imposibleng makuha mo ang Green Phoenix Fruit? Kung alam mong hindi mo kaya, then stop pretending that you can do anything. Siguradong matatalo ka sa tournament na ito. Siguradong matutupad ka sa huli. Ang mga salita ni Bradley ay parang hindi kapani-paniwalang sigurado sa kanyang sarili habang nagsasalita siya. Nagningning ang mga mata ni Jackie nang marinig ang lahat ng iyon, sa wakas ay naunawaan niya ang plano ni Bradley. Sinusubukan ni Bradley ang kanyang makakaya na salakayin ang sarili ni Jackie. Kumpiyansa. Nais niyang bumagsak ang tiwala sa sarili ni Jackie, na nakakaapekto sa mga huling resulta. In terms of composure, Bradley is already incredibly crazed. Eksaktong dahil doon ay hindi napagtanto ni Jackie ang mga plano ni Bradley sa ilalim ng napakabaliw na panlabas na iyon. Napaisip si Jackie at sa wakas ay nagpakawala ng isang walang magawang ngiti. Sa huli, hindi pa rin ganoon ka-confident si Bradley sa kanyang sarili. Kung talagang ganoon ka-confident si Bradley, siguradong hindi niya iyon sasabihin noon. Hindi niya sana sinubukang bastyusin si Jackie. Gusto niyang aminin ni Jackie na hindi ganoon kakaya si Jackie. Gusto lang niyang gamitin ang huling pagkakataong iyon para sirain ang kumpiyansa ni Jackie at guluhin ang mga plano ni Jackie, na maimpluwensyahan ang mga huling resulta. Walang magawa ang mga labi ni Jackie, pakiramdam niya ay talagang hindi maipaliwanag ang mga kilos ni Bradley. Naramdaman ba talaga ni Bradley na makakaapekto ito sa kanya? Marahil dahil masyadong halata ang mga kilos ni Bradley, ngunit maging sina Elder Maurice at Mr. Zane ay natanto ang layunin ni Bradley. Nakakunot ang kilay ni Elder Maurice habang naglalakad sa tabi ni Jackie, ipinatong ang kamay sa balikat ni Jackie at sinabing, huwag mong isipin na makikinig sa iyo ang lahat dahil lang sa sinabi mo. Huwag mong isipin na lahat ng tao ay mararamdaman na tama ang sinabi mo. Hindi ba't nanumpa ka na ang iyong mga resulta ay ganap na tatalunan si Jackie noon? Gayunpaman, ang iyong mga resulta sa huli ay hindi kailanman tumayo laban kay Jackie. Hindi tulad ni Jackie na hindi alam ang mga patakaran, at hindi rin alam ni Jackie kung ano ang kanyang kakaharapin. Pero, confident pa rin siya.
Ipinapakita nito na mayroon siyang sariling mga plano. Hindi ba't napaka-absurd na ginagamit mo ang kaunting impormasyong iyon para matukoy kung siya ay mananalo o matatalo? Sa pag-iisip na iyon, itinoon ni Elder Maurice ang kanyang tingin sa katawan ni Bradley, sadyang inilabas ang kanyang aura para itulak si Bradley pabalik. Nagmamadaling sumugod si Master Forrest sa harapan ni Bradley nang makita niya ang sitwasyon, inilagay ang sarili sa pagitan nila. Pinakawalan niya ang kanyang aura para tumugma kay Elder Maurice. Sa isang iglap, nagkaaway silang dalawa. Si Jackie ay kumikibot lamang sa kanyang mga labi. Kabanata 2708. Sa totoo lang, ang mga solusyon ay tila napakasimple sa isip ni Jackie. Ang kailangan lang niyang gawin ay magmadali at makilahok sa ikatlong yugto. Matapos lumabas ang mga resulta, natural silang tumahimik. Gayunpaman, si Bradley ay gumawa ng isang matibay na paghatol na si Jackie ay mabibigo sa ikatlong yugto. Pagkatapos ay susubukan din niyang umalis ng nagmamadali pagkalabas niya para pigilan ang sarili na pagtawanan. Kung nangyari iyon, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Bradley na mabawi ang kanyang dignidad o pagtawanan si Jackie. Kaya naman, bago pumasok si Jackie, gusto niyang tawanan at bastyusin si Jackie sa harap ng lahat, pati na rin ang pag-atake sa kumpiyansa ni Jackie. Nakikita ni Jackie ang lahat ng iyon sa mga aksyon ni Bradley. Ayaw ni Elder Forrest na maging masyadong awkward ang kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Peak Pavilion ay nakikipagtulungan pa rin sa Phoenix Valley. Kung ang magkabilang panig ay nauwi sa labanan, ito ay magiging masama para sa mga susunod na pag-unlad. Huminga ng malalim si Master Forrest habang sinulyapan si Jackie. Alam niya ang plano ni Bradley. Gusto niya talagang ipagpatuloy ang plano ni Bradley at magawa ang papel ni Bradley, kaya napatawa siya, "You're definitely incredibly talented." Sinabi niya iyon kay Jackie. Habang sinasabi niya iyon, kakaibang mainit ang mga ekspresyon ni Master Forrest na para bang siya ay isang elder na umaaliw kay Jackie. Gayunpaman, para kay Jackie, mukha siyang lobo na nakatitig sa isang tupa at tiyak na walang magandang intensyon. Si Master Forrest ay palaging isang schemer. Hindi pinakinggan ni Jackie ang alinman sa kanyang mga papuri. Gaya ng dati, nanatiling tahimik si Jackie habang tahimik na nakatingin kay Master Forrest. Sa sandaling iyon, wala talagang pakialam si Master Forrest kay Jackie habang nagpatuloy siya. Bago magsimula ang unang round, akala ko ay sapilitang dinala ka para makabawi sa mga numero. Gayunpaman, pinatunayan ng katotohanan na mali ako. Talagang nabigo akong makita kung gaano ka katangi-tangi. Sa mga tuntunin ng alchemy, kahit si Bradley ay hindi katugma sa iyo. Masyado kang magaling. Napakahusay na kahit ako ay nagsimulang mainggit sa iyo. Bakit hindi ka alchemist mula sa Sky Peak Pavilion? Tulad ng sinabi niya, medyo totoo siya, kahit na wala siyang magandang intensyon. Kung tutuusin, napakahusay ng ginawa ni Jackie. Kung hindi siya hinayla ng dalawang iba pa, sapat na si Jackie para dalhin ang Phoenix Valley sa tagumpay. Ang katotohanan iyon ay walang puwang para sa pagdududa. Nakakunot ang noo ni Elder Maurice habang malungkot na sinabi, "Huwag mo nang sabihin ang lahat ng masasamang salita na ito. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Ikaw ang host ng tournament. Dapat ay pinapasok mo si Jackie ngayon sa halip na mag-aksaya ng oras mo ng ganito." Tumawa si Master Forrest habang time na tumango, "Tama ka. Talagang nag-aaksaya ako ng oras ng lahat ngayon, ngunit mayroon akong mga dahilan para gawin ito. Pakinggan mo." Pagkatapos ng kanyang paliwanag, hindi tumigil si Master Forrest habang nagpatuloy siya, "Kahit na nakakuha ka ng magagandang resulta sa unang dalawang yugto, hindi mo maipapakita ang ganoong kalaking kasanayan sa ikatlong yugto. Gayunpaman, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Dahil tiwala ka sa iyong sarili, dapat ay mayroon kang perpektong plano. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang patunay ng puding ay nasa pagkain. Naiintindihan ko kung bakit ka confident dahil sobrang galing mo. Gayunpaman, hindi namin iniisip na ang iyong talento sa alchemy ay magbibigay daan sa iyong makuha ang Green Phoenix Fruit. Napakayabang mong tao. Bakit hindi mo gamitin ang pride na iyon para ipakita sa amin kung ano ang kaya mo?" Nanlaki ang mga mata ng lahat sa mga salitang iyon, biglang naunawaan kung bakit ang daming sinabi ni Master Forrest. Kabanata 2709. Hindi napigilan ni Jackie na matawa sa mga katagang iyon. Kaya't sinabi ni Master Forrest ang lahat ng iyon para mapapasok niya ang lahat sa pinto upang makita ang proseso ng pagkuha niya ng Green Phoenix Fruit. Ito ay magbibigay sa kanya ng presyon at hahayaan si Bradley na magbulalas din ng kaunti. Hanggat hindi maganda si Jackie, magagawa siyang kutsain ni Bradley sa gilid. Si Master Forrest lang ang makakaisip ng ganoong plano. Tumingin si Bradley kay Master Forrest ng may pasasalamat. Kung pinahihintulutan ng sitwasyon, binaril niya si Master Forrest ng thumbs up. Masyadong perpekto ang mungkahing iyon.
Hanggat pumayag si Jackie, ma-pressure nila si Jackie at si Bradley ay personal na masaksihan ang pagkabigo ni Jackie. Ito ay magbibigay daan kay Bradley na makuha ang lahat ng kumpiyansa na nawala sa kanya noon. Siguradong mas makakabuti ito para sa kanyang kinabukasan. Maging si Bradley ay naunawaan ito, kaya natural na nagagawa rin ni na Elder Maurice at Mr. Zane. Bakal ang mga mukha nila habang nakatitig sa Sky Peak Pavilion. Naramdaman nilang dalawa na ang mga tao mula sa Sky Peak Pavilion ay talagang pakiramdam ng lahat ay tulala. Ang isipin na ang gayong mababang antas ng taktika ay gagana, ay isang kumpletong biro. Tumayo si Elder Maurice sa harap ni Jackie habang sinasabi niya, hindi mo ba nilalabag ang mga tuntunin sa puntong ito? Bakit ang iba ay nakapasok sa kaharian ng napakadali? Pinili mo si Jackie para patunayan ang mga bagay sa iyo. Huwag isipin na hindi namin alam kung ano ang sinusubukan mong gawin. Sinusubukan mo lang salakayin ang kumpiyansa ni Jackie at palakasin ang kumpiyansa ng brat mong iyon. Hindi nagalit si Master Forrest sa mga salitang iyon ngunit sa halip ay tumawa. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at malinaw na sinabi, wala man lang akong intensyon sa mga iyon, pero hindi ka ba masyadong kumpiyansa kay Jackie? Dahil ikaw ay confident, sama-sama nating saksihan ang kanyang tagumpay. Anong masama doon? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Sinabi ko lahat yun para lang masatisfy yung self-confidence ni Jackie. Wala akong ibang ibig sabihin dyan. Sa sandaling iyon, karaniwang sinasabi ni Master Forrest ang lahat ng kanyang makakaya upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Nagsimulang huminto sa galit si Elder Maurice matapos marinig iyon. Kumunat lang ang noo ni Mr. Zane at sinabing, imposible. Ito ay ganap na imposible. Kung papasok ang buong grupong ito, talagang makakaapekto ito sa mga resulta ni Jackie. Ginagawa mo lang ang lahat ng ito para maapektuhan ang mga huling resulta ni Jackie. Nang marinig iyon, si Master Forrest ay patuloy na umiling ng tame time habang sinabi niya, ang harang sa likod ng pinto ay itinayo naming dalawa. Pagkapasok, may 3 talampakang lapad na buffer. Hanggat nakatayo ka sa loob ng lugar, pareho kayong magiging ligtas at makikita ang lahat ng nangyayari sa loob ng kaharian. Gayunpaman, ang mga tao o mga hayop sa loob ng buffer ay hindi makikita ang mga tao sa loob ng lugar. So, hindi tayo makikita ni Jackie pero nakikita natin siya. Sa ganoong paraan, hindi ito makakaapekto sa kanyang mga resulta. Sa una, itinayo nila ang buffer kung sakaling magkaroon ng anumang emerhensya. Kung ang Phoenix ay nakatakas sa kadena, makakatakbo pa rin sila sa buffer at masisiguro ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, sa likod ng buffer ay isang natural na hadlang. Kabanata 2710. Hanggat nakatayo ka sa loob ng hadlang, hindi sila maaapektuhan sa anumang paraan, binigyang diin ni Master Forrest ang kanyang mga salita. Magagawa rin nilang makita kung ano ang nangyayari sa loob ng array. Kailangang sabihin na ang buffer ay hindi kapani-pani walang mahusay ang pagkakagawa. Nagbigay ito sa kanila ng perpektong pagkakataon na masaksihan ang kompetisyon ni Jackie. Nagdilim ang mukha ni Elder Maurice, huwag nang pilitin ang katotohanan. Hindi ka ba nagsayang ng maraming salita para lang masaksihan si Jackie na nakikipagkompetensya? Paano kung may tiwala si Jackie? Kailangan ba niyang hayaan kang tumingin sa kanya dahil lang sa tiwala siya? Bakit lahat ng iba ay nakakakumpleto ng round ng mag-isa, ngunit si Jackie ay hindi nakakakuha ng parehong pagkakataon? Malinaw na may masamang intensyon ka sa paggawa nito. Itigil mo na ang pagpapamukha sa iyong sarili na napakabait. Si Master Forrest ay umubo habang siya ay may masamang tingin sa kanyang mukha na para bang siya ay na-frame para sa isang bagay na malaki. Tumangala siya kay Elder Maurice, huwag mo akong akusahan ng ganito. Wala naman akong sinabing masama tungkol kay Jackie simula pa lang. Nagtaas lang ako ng suggestion dahil parang confident siya. Sa totoo lang, lahat tayo ay maaaring tumayo sa buffer. Hindi ito makakaapekto kay Jackie. Tahimik na lang natin siyang mapapanood. Kahit na sabihin natin, hindi makakaapekto kay Jackie. Masyado mong tame time na sinusubukang pigilan ito dahil lang sa wala kang tiwala kay Jackie. Bakit sa halip ay ipinipilit mong sisihin ako? Nang marinig iyon ni Elder Maurice, halos lumuwa siya ng dugo sa galit. Nakasimangot si Jackie habang inabot at hinaila ang kamay ni Elder Maurice. Tumangala siya na may nakaaaliw na ekspresyon kay Elder Maurice. Ang bagay ay magdudulot lamang ng patuloy na pagtatalo kung ito ay magpapatuloy. Talagang ayaw niyang abalahin sila sa mga sandaling iyon. Tumangala si Jackie kay Master Forrest at mariing sinabi, dahil gusto mo akong panoorin, pumasok ka na lang sa loob at manood. Bibigyan kita ng pagkakataong masaksihan ito ng sama-sama para hindi mo nasubukang pagtalunan ang mga resulta. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nanlaki ang mata ng lahat. May kakaibang tingin sa kanila ang mga mata ni Master Forrest. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya na isulong ang mga bagay-bagay, wala siyang 100% kumpiyansa.
Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang tulala. Malinaw na may masamang intensyon siya, nakikita iyon ng lahat. Gayunpaman, hanggat ito ay posible pa rin, gagawin ni Master Forrest ang lahat ng kanyang makakaya upang maisakatuparan ito. Gayunpaman, hindi niya inasahan na papayag si Jackie bago pa man niya maubos ang lahat ng kanyang mga paraan. Masyadong madaling pumayag si Jackie, dahilan para medyo madapa si Master Forrest. Si Elder Maurice ay emosyonal na tumalikod doon at sinabing, nababaliw ka na ba? Malinaw na wala silang magandang intensyon. Sinusubukan nilang guluhin ang performance mo. Lumapit si Mr. Zane na may pag-aalalang tingin habang sinasabi, kahit hindi mo sila nakikita, maririnig mo pa rin ang anumang maiingay na talakayan. Gusto ng grupong ito na mabaigo ka. Sinasadya nilang sasayangin ang kanilang mga boses para maapektuhan ka. Ano ang iyong gagawin pagkatapos? Wala kang pananagutan kung papayag ka ng ganyan lang. Napabuntong hininga si Jackie, naiintindihan ang pag-aalala at takot ni na Elder Maurice at Mr. Zane. Gayunpaman, hindi siya kailanman nag-alala tungkol dito, novel drama. Ngumiti siya ng mapait at sumagot, huwag mo nang masyadong isipin. Ang katotohanan na sumang-ayon ako ay nangangahulugan na mayroon akong mga dahilan para gawin ito. Since they are so eager to see how I perform, then just let them look. Kailangan mong maunawaan, hindi ako naging isang taong hinahayaan ang mga salita ng iba na umindayog sa akin. Isa lang ang dahilan ko. Sumang-ayon dyan. Wala akong pakialam kung maapektuhan man nila ako. Kahit na magsimula kang lumaban sa buffer, hindi ito makakaapekto sa aking mga resulta. Si Jackie ay hindi kapani-paniwalang determinado habang sinasabi niya iyon na walang puwang para sa pagdududa. Hindi napigilan ni na Elder Maurice at Mr. Zane na sumimangot. Marami pa silang gustong sabihin, pero dahil marami nang nasabi si Jackie, hindi maganda kung hindi nila ito pakakawalan. Kabanata 2711. Napilitan silang lunukin lahat ng kanilang mga salita habang nakatingin kay Jackie. Tuwang-tuwa si Master Forrest. Napakalawak ng kanyang ngiti na nagbabantang mahati ang kanyang mukha. Kung ito ay ang tamang lugar upang gawin ito, nagsimula na siyang pumalakpak sa pagdiriwang. Halatang halata na siya sa ginagawa niya, pero nahulog pa rin ang brat dito. Gagawin niya ang lahat para maapektuhan ang performance ng brat sa sandaling magsimula ang round. Halata nang hindi man lang nag-iisip na talagang susubukan ng brat na gamitin ang kaalaman na mayroon siya para makakuha ng Green Phoenix Fruit. Kaya lang, hindi nila alam kung magiging effective ang paraan ni Jackie o hindi. Kahit anong paraan ang nasa isip niya, nagpa siya si Master Forrest na tiyak na gagawin niya ang lahat para maistorbo si Jackie. Agad na nakita ni Jackie ang mga iniisip ni Master Forrest, at isang ngiti ng pang-aalipusta ang nabuo sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, si Bradley ay may masayang ekspresyon sa kanyang mukha habang nagbibigay daan kay Jackie. Malamig na tumingin si Jackie kay Bradley. Bumalik si Bradley sa walang emosyon na master na iyon. Oo naman, ang dami ng dati niyang ugali ay peke. Ginawa ang lahat para ma-provoke si Jackie. Hindi napigilan ni Jackie na umiling sa isiping iyon, ibinalik ang lahat ng iniisip sa likod ng kanyang ulo. Nagsimula siyang maglakad pasulong at itinulak ang pinto. Lahat ng iba ay sumunod na malapit sa likuran niya. Ang buffer ay halos 3 talampakan ang layo mula sa pinto. Ang anumang pasulong ay magiging isang nakahiwalay na hadlang. Ito ay isang nakahiwalay na espasyo. Nakita ng lahat ang eksena sa loob ng espasyo. Sa ilusyon na kaharian, isang malaking phoenix ang nagpapatrolya sa loob. Nang mga sandaling iyon, kalahating bukas ang mga mata ng phoenix at tamad ang mukha nito, ngunit walang nang-ahas na maliitin ito. Pagkatapos ng lahat, ang phoenix ay nasa spring solidifying realm na. Kung hindi ito napigilan ng isang kadena, maaaring sumugod ito at napunit ang kalahati ng mga tao doon. Tumingin si Jackie sa phoenix at bumantong hininga. Maaaring nagmature na ang phoenix, ngunit hindi pa rin ito ganoon katanda. Ito ay nasa maagang yugto pa lamang ng likas na antas. Habang naglalakad si Jackie at pumasok sa ilusyon na kaharian, bigla siyang nakarinig ng alon ng mga talakayan. Alam niya agad na si Claude ang kausap. Masyado siyang kumpiyansa. Ang phoenix ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Kung ipipilit niya ito, hindi maganda ang magiging katapusan niya. Ang mga salitang iyon ay maaaring parang payo para kay Jackie na huwag maging pabigla-bigla, ngunit ito ay napuno ng pakiramdam ng pangungutya. Malamig na ngumiti si Jackie nang biglang lumingon. Si Claude ay parang hindi na siya titigil. Kanina pa binalaan ni Jackie si Claude, pero parang nakalimutan na ni Claude. Si Jackie ay hindi isang taong madaling magpatawad. Pansamantala lang niyang pinaalis si Claude dahil sa mga espesyal na pangyayari. Gayunpaman, nasa huling round na siya, at wala nang gamit ang brat. Biglang malamig na ngumiti si Jackie habang mahina ang boses, remember everything you said just now. Huwag kang magsisi sa huli.
Pagkasabi nun, tumalikod si Jackie at naglakad papunta sa illusory realm. Napaka-realistic ng illusory realm na talagang naloko si Jackie. Matapos makapasok sa Pormasayon, lubusan siyang nalubog sa ilusyon. Pagkatapos noon, maging ang lupa sa likod niya ay naging berdeng kapatagan. Naramdaman kong may pumasok. Unti-unting nanlaki ang mga mata ng Phoenix. Ang Phoenix ay asul ngunit walang mga pakpak. Sa halip, mayroon itong dalawang talon sa harap at likod. Ang mga matutulis na kuko nito ay may malabong lamig sa kanila kahit na wala ang isa sa kanila. Damang-dama ang talas ng mga talon mula sa lamig. Lumingon si Jackie at nakita niyang hindi niya nakikita ang mga tao sa loob ng buffer, ngunit ramdam pa rin niya ang mga titig ng mga ito sa kanya. Kabanata 2712. Sa sandaling pumasok si Jackie sa Pormasayon, ang mga tao sa buffer ay nawala lahat ng kanilang mga reserbasyon. Kung tutuusin, si Jackie lang ang hindi pa nakakatapos sa ikatlong yugto. Nakatitig ang lahat kay Jackie na nanlalaki ang mga mata, lalo na si Bradley. Maliban sa excitement, walang ibang emosyon sa mga mata niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang kalooban ay naging hindi kapani-paniwalang komplikado. Nagamit na niya ang bawat trick sa libro na kaya niya. Natitiyak niya na hinding-hindi makukuha ni Jackie ang Green Phoenix Fruit dahil lang sa walang kakayahan si Jackie. Sabi ni Jameson, "Nabalisa, ano sa tingin mo ang gagawin ni Jackie para makuha ang Green Phoenix Fruit?" Ang gulo ng isip ko ngayon. Nasubukan ko na ang lahat ng aking makakaya. Pumasok pa ako at nilagay ang buhay ko sa linya. Sa huli, nasugatan ako, at hindi ko makuha ang aking sarili. Kamay sa Green Phoenix Fruit. Masyadong matalino ang Phoenix. Pagkasabi noon ni Jameson ay tumango ang lahat maliban kay Bradley. Sa pag-ikot, naisip nila ang iba't ibang mga plano noon, ngunit ang lahat ay nawala pagkatapos nilang pumasok sa ilusyon na kaharian at humarap sa Phoenix. Wala ni isa sa kanila ang nakalusot. Sina Jameson, Conrad, at Benedict ay pawang nasugatan habang nagpa siyang ilagay ang kanilang buhay sa linya. Sa sandaling iyon, ang iilan sa kanila ay may masalimuot na damdamin sa kanilang mga puso. Tinitigan ni Conrad si Bradley, at pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para magtanong, "Bradley, ngayong pumasok na si Jackie, hindi na kailangan ang mga patakaran. Maaari ka bang tumulong sa pagsagot sa aming mga katanungan? Paano mo nakuha ang Green Phoenix Fruit?" Si Conrad ay hindi kapani-paniwalang mausisa tungkol dito. Alam niya kung ano si Bradley. Kahit na lahat sila ay mga alchemist mula sa Sky Peak Pavilion, masama ang tingin sa kanila ni Bradley. Maaaring hindi payag si Conrad na tanggapin ito, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman sa harap ng napakalawak na talento ni Bradley. Sa pagtatanong pa lang ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Pagkatapos ng lahat, si Bradley ay palaging nagmamalasakit sa kanyang sarili. Kung ayaw sabihin ni Bradley, mahaharap lang sa malamig na salita kahit magtanong. Medyo komplikado ang mood ni Bradley at medyo nag-aalala sa sandaling iyon. Matapos marinig ang tanong ni Conrad, tumangala siya sa mga mata ni Conrad at pinalampas ang iba pang kalahok. Napatingin sa kanya ang lahat ng may excitement. Parang gustong malaman ng lahat kung paano niya nakuha ang Green Phoenix Fruit. Tumaas ang isang kilay ni Bradley at nagpakawala ng malamig na tawa, "Dahil ang dami ninyong gustong malaman, sasabihin ko sa inyo." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Bradley sa illusory array. Sa sandaling iyon, hindi gumagalaw si Jackie, tulad ng dati. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Iminulat na ng Phoenix ang mga mata nito at nakipagtitigan kay Jackie. Kung hindi lang nakadina ang Phoenix, tiyak na sumugod ito at napunit si Jackie. Pagkatapos tumingin sa kanya ng ilang sandali, sa wakas ay sumagot si Bradley, "Ang pamamaraan ay talagang napakasimple. Nagtagal ako sa Grandeur Mountain, at nakilala ko ang mga Phoenix na tulad nito dati. Gusto nilang kumain ng malamig na enerhiya, kaya ang anumang mga materyales na may malamig na enerhiya ay hindi kapani-paniwalang nakakaakit sa mga Phoenix. Gumamit ako ng freezing pill." Sa sandaling sinabi niya na ang lahat ng mga kalahok ay nanlaki ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi sila napuno ng kuryosidad, ngunit pagkalito, si Claude ang unang nagsalita, "Lahat tayo ay may kamalayan sa espesyal na puntong iyon ng mga Phoenix. Maaaring isa akong alchemist na nakatuon sa pagpino ng mga table tasks, ngunit kabisado ko man lang ang mga pagpapakilala sa." Kabanata 2713. Nakita ko na ang mga pagpapakilala sa mga Phoenix sa mga sinaunang archive noon. Ang pagkagusto ng mga Phoenix sa malamig na enerhiya ay ang unang katangian na nakalista. Sinubukan kong gamitin ang puntong iyon. Pagkapasok ko sa pinto, naglabas ako ng ground frost pill na siksik sa malamig na enerhiya. Ang mga epekto ng ground frost pill ay hindi dapat mas malala kaysa sa freezing pill. Sa buffer zone, hinaluan ko ng lason ang mga table tasks at inihagis ang mga ito.
Gayunpaman, ang Phoenix ay hindi nahulog para dito. Ang ginawa lang ng Phoenix ay sumulyap sa mga table task at ipinikit ang mga mata nito, hindi pinapansin. Pagkatapos magsalita ni Claude, tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ito ay malinaw na ang lahat ng higit pa o mas kaunti alam ng espesyal na katangian na iyon. Sinubukan nilang gamitin ito sa kanilang kalamangan ngunit hindi nagtagumpay. Sabi ni Conrad, nagtapon ako ng ilang pills na may malamig na katangian. Ito ay hindi lamang mga table task, ngunit mga armas din. Gayunpaman, hindi nila nagawang maakit ang Phoenix. Titingnan lang ito ng Phoenix bago tumalikod. Mukhang ayaw din nitong kainin sila. Alam din namin ang tungkol sa mga nagyayelong table task. Higit pa rito, ang mga nagyayelong table task ay hindi talaga ganoon kasiksik sa malamig na enerhiya. Bakit ang sa iyo ay nagtrabaho, samantalang ang sa amin ay hindi sa kabila ng iba't ibang pagsubok? Ang mga huling salita ni Conrad ay eksakto kung ano ang iniisip ng lahat ng mga kalahok. Nanlaki ang mata nilang lahat habang nagtataka silang tumingin kay Bradley. Maging sina Elder Maurice, Mr. Zane, at ang iba pa ay nagtataka. Malamig na tumawa si Bradley, ano sa tingin mo ang mga Phoenix? Kahit na mga hayop sila, huwag ipagpalagay na ang mga hayop ay kulang sa katalinuhan. Sa tingin mo ba ay masunurin silang mahuhulog dito dahil lang sa naghagis ka ng ilang table task na may malamig na enerhiya? Sa tingin mo ba mauubos sila ng lason ng masunurin? Ang Phoenix ay matured na at nasa spring solidifying realm na. Walang paraan na ito ay maaaring maging pipi. Sa pinakadulo hindi bababasa, hindi ito mahuhulog sa gayong mababaw na panlilinlang. Kung hindi mo maintindihan, isipin mo ito sa ibang paraan. Kung ikaw ang Phoenix, at may ilang mapang-akit na table task na biglang itinapon mula sa labas, tulala ka na lang ba at kakainin ang lahat? Ang mga salitang iyon ang naging dahilan ng pamumula ng kanilang mga mukha. Nataman ni Bradley ang kanilang mga kahinaan sa lugar. Bago man o pagkatapos nilang pumasok sa ilusyon na kaharian, hindi nila kailanman naisip ang katalinuhan ng Phoenix. Naisip lang nilang gamitin ang espesyal na katangian ng Phoenix para maakit ito na kainin ang lason. Magkakaroon sila ng pinakamagandang pagkakataon na makalapit sa Green Phoenix Fruit. May nakalimutan silang importante. Kahit na ang mga Phoenix ay mga hayop, sila ay hindi pa rin mga hayop na may mababang katalinuhan. Bago ito nahuli ng Sky Peak Pavilion. Ito ay nananatili sa hindi kapani-paniwalang mapanganib na Grand Yorn Mountain. Ang Grand Yorn Mountain ay isang lugar ng pagtitipon ng mga hayop. Isang hindi kilalang bilang ng mga hayop ang naninirahan sa loob, at isang hindi kilalang bilang ng mga hayop ang namamatay araw-araw. Kung ito ay hindi sapat na matalino, hindi ito posibleng nakaligtas sa Grand Yorn Mountain ng ganoon katagal. Ang mga mababaw na panlilinlang na tulad niyan ay hindi kayang lokohin ang mga hayop. Matapos sabihin iyon ni Bradley, sa wakas ay naliwanagan ang isipan ng lahat. Malungkot na sinabi ni Claude, dahil ito ay napakatalino at ang mga kakayahan nito ay higit sa atin, paano natin nakuha ang Green Phoenix Fruit sa loob lamang ng isang oras? Nagsimula na namang magreklamo si Claude. Hindi man itinuloy ng iba ang kanyang mga sinabi, karamihan sa kanila ay sumang-ayon sa kanyang mga pananaw. Napakaraming problema ang nasa harapan nila. Kabanata 2714. Para makuha nila ang Green Phoenix Fruit ay isa ng gawain na itinuturing na mahirap. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Master Forrest nang marinig niya ang sinabi ni Claude at sinabing, huwag ka na lang magreklamo kung hindi mo kaya. Ang bawat pag-ikot ay isinaayos upang maging hindi kapani-paniwalang mahigpit at mahirap. Hindi ka dapat sumali kung sa tingin mo ay wala kang kakayahan. Kung hindi mo kaya hindi ibig sabihin na hindi na kaya ng iba. Hindi ba matagumpay na nakakuha si Bradley ng Green Phoenix Fruit? Ang mga salitang iyon ay nakadama ng hindi kapani-paniwalang nakakainsulto. Hindi maiwasan ni Claude ang kiligin sa kanila. Nakakunot ang noo ni Elder Maurice habang sinisigawan, itikom mo lang ang iyong bibig. Sa tuwing bubuksan mo ang iyong bibig, sinusubukan mong akusahan ang isang tao o magreklamo. Kung alam ko lang ang pagkatao mo, hinding-hindi kita papayagan na dumalo sa tournament na ito. Labis na nag-aatubili si Claude na hayaan lang si Elder Maurice na suwiin siya ng ganoon, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Kung tutuusin, siya pa rin ang dahilan ng lahat ng ito. Pagkatapos nilang bumalik sa Phoenix Valley, maaaring pagandahin ni Elder Maurice ang ulat tungkol sa kanya kung hindi siya gusto ni Elder Maurice. Pagkatapos, mas maparusahan siya kaysa sa nararapat. Para sa kapakanan ng kanyang kinabukasan, pinilit niyang lunokon ang kanyang galit. Wala talagang pakialam si Conrad sa pinagtatalunan ng mga taga Phoenix Valley. Ang tanging bagay na gusto niyang malaman ay kung paano nakuha ni Bradley ang Green Phoenix Fruit. Tumagilid siya sa tabi ni Bradley at sinabing, kung ginamit mo lang ang mga nagyayelong table task, ang mga resulta ay magiging katulad ng sa amin.
Dahil matagumpay mong nakuha ang Green Phoenix Pill, dapat gumamit ka ng ibang paraan, di ba? Kalmadong sinulyapan ni Bradley si Conrad Bofer, totoo na ang mga nagyayelong table task ay bahagi lamang ng panloloko, ngunit ang mga ito ay napakahalaga. Nakalimutan mo na ba kung para saan ang mga nagyayelong table task? Kumunat ang noo ni Conrad, nag-isip sandali bago sumagot, ang mga nagyayelong table task ay maaaring inumin at gamitin sa labas. Ang pagkonsumo ng mga ito ay maaaring makatulong sa paghihigpit sa anumang mga lason na nakabatay sa apoy. Gamit sa labas, automatiko itong maglalabas ng siksik na malamig na enerhiya sa paligid nito. Gayunpaman, kaya ba niyang labanan ang Phoenix? Tumanggo si Bradley. Kahit kailan ay hindi niya binalak na ilihim ito. Pagkatapos ng lahat, ang paraan na ginamit ni Bradley ay hindi isang espesyal na paraan. Iyon lang ang lahat ng iba, ay masyadong hanggal, at sa halip ay gumamit ng mga paipong pamamaraan. Mahinahon niyang sinabi, hindi tanga ang Phoenix. Ito ay natural na hindi mag-aaliw sa anumang mga table task na basta-basta itinatapon. Gayunpaman, hindi ko itinapon ang mga nagyayelong table task para kainin ng Phoenix. Wala rin akong nilagyan ng lason sa mga table task. Inihagis ko ang mga pills para lang makapaglabas sila ng malamig na enerhiya. Ang ibang mga kalahok ay nataranto lahat sa paliwanag. Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi kung ano ang gagawin niyan. Gayunpaman, ginawa agad ni Master Forrest at Elder Maurice. Noong sila ay nagdisenyo ng paligsahan, sila ay kumilos sa kung paano tapusin ang ikatlong yugto ay maaaring gawin. Ang pamamaraan ni Bradley ang naisip nila, at ito ay simple at maaasahan. Maging si Elder Maurice ay hindi maiwasang tumanggo rito. Si Bradley ay talagang mas mahusay kaysa sa sinumang karaniwan sa mga tuntunin ng parehong talento at kasanayan. Umasa siya sa sarili niyang kakayahan para makuha ang Green Phoenix Fruit. Sa pag-iisip tungkol doon, nagsimulang mag-alala si Elder Maurice tungkol kay Jackie. Kabanata 2715. Hindi niya alam kung may husay si Jackie. Walang pakialam si Bradley kung ano ang iniisip ng iba habang nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Ang mga nagyayelong table task ay hindi lang makapaglalabas ng malamig na enerhiya, pinapamanhid din nila ang pang-amoy. Sa dalawang epektong iyon, syempre, kaya kung harapin ang Phoenix. Pagkarinig nun, hindi pa rin talaga maintindihan ng iba. Kumunat ang noo ni Bradley habang nagmumura sa kanyang puso. Lahat sila ay tulala. Pagkatapos noon, matyaga siyang nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Kahit na hindi ubusin ng Phoenix ang tableta, palaging gusto ng mga Phoenix ang mga lugar na may siksik na malamig na enerhiya. Matapos ilabas ng nagyayelong tableta ang malamig na enerhiya, dahan-dahan pa ring lalapit ang Phoenix sa tableta kahit na hindi nito kainin ito. Iyon ang gusto kong epekto. Pagkatapos ihagis ang mga nagyayelong table task, nagkalat ako sa ilang nakakagulat na pulbos. Para hindi maakit ang atensyon ng Phoenix, ikinalat ko sila sa ligaw na damo. Ang nakakagulat na pulbos ay palaging walang kulay at may banayad na amoy. Sa atraksyon ng mga nagyayelong table task, sa ibabaw ng pabangong epekto ng pamamanhid, ang Phoenix ay hindi makakaamoy kahit na malapit ako. Natural, hindi ito magiging alerto tulad ng dati. Ang Phoenix ay isa pa ring spring solidifying realm beast. Ang isang maliit na halaga ng nakakagulat na pulbos ay hindi magkakaroon ng malaking epekto, kaya tahimik akong naghintay sa buffer. Naglakas loob lang akong pumasok pagkatapos ng mahigit kalahating oras. Pagpasok ko sa illusory realm, agad akong sinugod ng Phoenix nang mapansin ako nito. Gayunpaman, nakalanghap na ito ng maraming nakakagulat na pulbos, kaya wala na itong lakas para umatake. Sinamantala ko ang kahinaan nito upang magmadali sa Green Phoenix Fruit at kumuha ng isa. Habang sinasabi niya iyon, pinagpag niya ang Green Phoenix Fruit sa kanyang kamay. Napakarami niyang ipinaliwanag na ang sinumang hindi pa rin nakakaintindi ay malamang na may problema sa pag-iisip. Sa totoo lang, hindi ganoon kahirap ang pamamaraan, ngunit ang iba sa kanila ay hindi man lang naisip tungkol dito. Pinabayaan pa nila ang isang napakahalagang problema. Kung tutuusin, hindi pa sila gaanong nakarating sa Grandeur Mountain kumpara kay Bradley. Naiintindihan ni Bradley ang mga gawin ng mga hayop. Kahit na alam nila na ang mga hayop ay maaaring maging matalino, nakagawian nilang hindi pinansin ang katotohanan. Akala nila ang Phoenix ay isang mabangis na hayop na marunong lamang pumatay. Iyon ang dahilan ng kanilang kabiguan. Bamulong si Claude, bakit hindi ko naisip iyon? Novel drama. Hindi napigilan ni Bradley na tumawa ng malamig nang marinig iyon, nakapag-isip ako ng ganoong paraan dahil lang sa mga karanasan ko sa Grandeur Mountain. Kahit na may mga taong nagpoprotekta sa akin, nakatagpo pa rin ako ng iba't ibang mga panganib. Ang mga halimaw na ito ay pawang tuso. Mayroon akong proteksyon ng buffer at ang Phoenix ay nakakadena. Kailangan ko lang ng ilang maliliit na trick para makuha ito. Masyado lang tanga yung iba sa inyo.
Iyon lang ang dahilan kung bakit naramdaman mong napakahirap ng yugtong ito. Pagkasabi ni Bradley, namumula lahat ang tenga ng ibang kalahok. Kahit na hindi nila nagustuhan, wala pa rin silang mahanap na sagot kay Bradley. Iyon ay dahil sila ay talagang masyadong pipi kung sino man ang tumingin dito mula sa sapatos ni Bradley. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sinabi ni Benedict, anong paraan sa tingin mo ang gagamitin ni Jackie? Maaari ba niyang gamitin ang parehong paraan bilang Bradley? Ginagamit ang katotohanan na ang mga Phoenix ay gustong malamig, at naglalagay ng lason dito upang makuha ang Green Phoenix Fruit. Kabanata 2716. Sumimangot ang mga labi ni Bradley bago sila gumawa ng malamig na ngiti. Wala kay Jackie ang kailangan. Naisip ko lang ang pamamaraang ito dahil nakatagpo ako ng mga hayop sa Grand Yorn Mountain, at sa loob ng mahabang panahon noon. Isipin mo na lang ang sarili mo, at mahuhulaan mo kung ano ang iniisip ni Jackie. 2 o 3 araw pa lang siya sa Grand Yorn Mountain, at hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong baguhin ang kanyang mga pananaw. Kung ano ang susunod niyang gagawin ay kung ano lang ang kaya mo, more or less, wika ni Bradley, mukhang sigurado at matatag sa kanyang mga salita na walang samaway sa kanya. Akala nila ay may katuturan si Bradley. Kung si Jackie ay gumugol ng maraming oras sa Grand Yorn Mountain tulad ni Bradley at alam kung gaano katuso ang mga hayop doon, makakakuha siya ng berdeng Phoenix Fruit tulad ni Bradley. Napangiti si Conrad at sinabing, sa palagay ko ay magiging katulad natin siya, gumagamit lang ng ilang mga table tasks na may malamig na katangian, o di kaya ilang mga kayamanan upang maakit ang atensyon ng Phoenix. Gayunpaman, ang Phoenix ay isang halimaw na tinimplahan ng karanasan, at hindi ito mapapakain ng ganoon lang. Mawawalan ng silbi ang lahat ng ginagawa niya. Ang kanyang resulta ay magiging katulad ng sa atin, at babalik siyang walang dala. Napasimangot si Elder Maurice nang marinig iyon, malamig na sumulyap kay Conrad, ngunit wala siyang sinabi sa huli. Kinailangan pang aminin ng matanda na si Conrad, may katuturan. Pagkatapos ng lahat, tanging si Bradley lamang ang tumira sa Grand Yorn Mountain para sa isang makabuluhang panahon, at pagkatapos lamang ay naisip ni Bradley ang isang paraan. Si Jackie, sa kabilang banda, ay walang karanasan ni Bradley at natural na hindi malaman ang pamamaraan. Kahit na may iniisip si Jackie na katulad ni Bradley, natural na mas mababantayan ang halimaw pagkatapos ng ginawa ni Bradley at hindi na siya mabibiktima sa mga kilos ni Jackie kung gagayahin niya si Bradley. Nadismaya si Elder Maurice na hindi gumana ng mabilis ang kanyang isip. Ang tagal niyang napagtanto na may mali. Kung naisip niya ito ng mas maaga, hindi niya hahayaan si Master Forrest na ayusin ang mga bagay na tulad nito. Dapat si Jackie ang unang pumasok. Ang Phoenix ay hindi sana naging alerto gaya ng dati, at si Jackie ang magkakaroon ng pinakamataas na pagkakataong magtagumpay. Nako, huli na ang lahat. Tumaas ang isang kilay ni Jameson at sinabing, regardless, overconfident si Jackie. Lahat tayo ay may kaunting tiwala sa sarili. Ngunit lahat kami ay maghihintay sa buffer ng ilang sandali para sa kaligtasan, bubuo muna ng sarili bago magtago at kumilos ng naaayon. Si Jackie naman ay sumugod na lang ng walang pakialam sa mundo at dahil doon ay nakikipagtitigan sa Phoenix ngayon. Talagang ginugulo ako ng mga iniisip niya. Nakatuon ang lahat kay Jackie, na nakatayo lang sa harap ng Phoenix pagkatapos niyang matapos. Naka-cross arms siya na parang may iniisip pero hindi agad nakagalaw. Ang kanyang pag-uugali ay mas ikinalito ng lahat. Biglang tumawa si Conrad. I think he's starting to regret things. Natural na mas excited ang lahat kapag nakapasok sila. Gusto lang niyang harapin ang Phoenix sa lalong madaling panahon. Siya ay sumugod ng walang pakialam sa mundo at ngayon siya ay nasa gulat, hindi alam kung ano gawin. Tingnan mo lang kung paano siya nakatitig lang sa halimaw. Kabanata 2717. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon at nakiramay pa kay Jackie. Samantala, ang mga labi ni Bradley ay pumulupot sa isang malamig na ngiti habang nakatitig sa figure ni Jackie, nahuhulaan kung ano ang iniisip niya conflict at paghihirap. Tila nababalot ng pag-aalala si Jackie habang nakatitig sa Phoenix sa illusory array. Tumingin siya sa Phoenix, pagkatapos ay sa 5 natitirang prutas bago siya tahimik na nagkalkulo kung ano ang magiging halaga ng mga prutas. Hindi niya alam kung kaya niyang kunin ang mga prutas na iyon pagkatapos niyang kunin ang mga ito, at kung ang Sky Peak Pavilion ay itatago ang mga ito para sa kanilang sarili. Higit pa rito, ang Phoenix ay isang spring solidifying realm beast, na kayang gawin ng core nito. Kumukuha ng magandang presyo. Maliban sa torneo, ang pagkakaroon ng spirit crystals ang tanging nasa isip ni Jackie. Ang mga kristal ng espiritu ay ang kanyang pinakamalaking pagganyak. Gayunpaman, sa kabila nito, nag-aalala si Jackie na pigilan siya ng Sky Peak Pavilion na ibalik ito. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang pag-iisip habang iniisip niya ito ng ilang beses, at mas lalo siyang nagkakasalungatan sa bawat segundo.
Wala siyang pakialam kung ilang oras na ang lumipas. Hanggat matalo niya ang record ni Bradley, masisiguro ng Phoenix Valley ang kanilang tagumpay. Hindi ganoon katagal ang lumipas sa puntong iyon, marami siyang oras na nalalabi sa limitasyon na itinakda niya para sa kanyang sarili. Pagkatapos pag-isipan ang mga bagay-bagay, nagpa siya si Jackie na tumalikod at maglakad patungo sa harang. Lahat ng nasa barrier ay biglang nanlaki ang mga mata sa pagkataranta nang makita nila si Jackie na naglalakad. Tama ba si Conrad? Pinagsisihan ba ni Jackie ang desisyon niya at gusto niyang bumalik? Matapos makapasok sa buffer, nawala ang ilusyon na inihayag ang tanawin ng aktwal na mundo kay Jackie. Nang makita ni Jackie ang mga ekspresyon ng lahat, hindi naramdaman ni Jackie na may kakaiba. Pagkatapos ng lahat, hindi nila naiintindihan kung paano siya nagtrabaho. Nakangiti si Master Forrest habang nagsasalita, kahit na may paghamak, bakit ka bumalik? Hindi ka ba nakaisip ng magandang plano? Bumalik ka ba dito para mag-isip ng ibang plano? Baka masyado kang impulsive at hindi dapat nagmamadaling lumabas. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, wala man lang pakialam sa pangungutya ni Master Forrest. Hindi man lang niya tiningnan si Elder Maurice bago siya tumahimik at sinabing, kung makukuha ko lahat ng 5 green phoenix fruits, magiging akin ba silang lahat? Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay natigilan. Napatingin sila kay Jackie na nanlalaki ang mga mata, walang imek. Anong sinasabi niya? Pabulong na sabi ni Claude. Nang makita ang reaksyon ng lahat, sumimangot si Jackie bago niya ulitin ang kanyang sinabi. Napaawang ang labi ni Master Forrest. Anong sabi mo? Gusto mo lahat ng 5 green phoenix fruits, at gugustuhin mong kunin silang lahat. Tama ba ang naririnig ko? Tumanggaw si Jackie. Oo, bumalik ako para tanungin ito. Kung nakuha ko lahat ng 5 green phoenix fruits, magiging akin ba silang lahat? Kung tutuusin, ako ang huling kalahok, at walang ibang sasali. Kumaibot ang mga labi ni Master Forrest, natagpuan ang kanyang sarili sa kaunting pagkawala. Akala niya ay bumalik si Jackie dahil hindi alam ni Jackie ang gagawin, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang dahilan kung bakit bumalik si Jackie. Kabanata 2718. Ano ang nagtulak kay Jackie na isipin na makakakuha siya ng green phoenix fruit at maangkin pa ang mga natitira para sa kanyang sarili? Masyadong marami ang paraan ng pag-iisip ni Jackie para maunawaan ng isang regular na tao. Ngumuso si Bradley, mapanuksong sinabi, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Nagkibit balikat si Jackie. Siyempre alam ko kung ano ang sinasabi ko, pero mas importante kung maiintindihan mo ang sinabi ko. Hindi ko na kailangang ulitin ang tanong ko, kailangan mo lang sagutin. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras at hindi rin niya gustong pakialaman ang lahat. Noon lang napagpasyahan ni Master Forrest na si Jackie ay walang kakayahan sa lipunan, o isang katulad nito. Kung hindi na sana nagtanong ng ganyan si Jackie. Kung inaakala ni Master Forrest na ganoon ang kakayahan ni Jackie, hinding-hindi siya papayag na ibigay kay Jackie ang lahat ng 5 green phoenix fruits. Gayunpaman, bukas palad na tumanggo si Master Forrest. Sige, pumayag ako. Hanggat makukuha mo ang 5 green phoenix fruits na iyon, magiging iyo lahat. Nakahinga ng maluwag si Jackie nang marinig iyon, ngunit saglit lang siyang nakahinga. Hindi siya bumalik sa buffer para doon mag-isa. Pagpapatuloy ni Jackie, kung sa huli ay gumamit ako ng sobrang lakas at namatay ang Phoenix, hindi ko na kailangang managot, di ba? Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng round na ito ay upang mangolekta ng green. Mga prutas ng Phoenix sa anumang paraan na kinakailangan. Hanggat nakukuha ko ang mga prutas, magtatagumpay ako. Ang pagpatay sa Phoenix ay dapat ituring na isang paraan, oo. Katulad ng dati, nagulo ang mga taong naruroon sa tanong ni Jackie. Kahit si Elder. Hindi napigilan ni Maurice ang pagsimangot. Walang imek siyang tumingin kay Jackie, hindi alam kung anong laro ang sinusubukang laruin ni Jackie o kung bakit bumalik si Jackie. Napaawang ang labi ni Master Forrest habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Jackie. Di ba nabanggit ko na ito dati? Hanggat maaari mong makuha ang green phoenix fruit, hindi mahalaga kung anong paraan ang iyong gagamitin. Basta makuha mo, papasa ka. Sinabi ko na rin na hindi mahalaga kung anong paraan ang gamitin mo. Naturally, nangangahulugan ito na pinapayagan kang magham at patayin ang Phoenix. Narinig mo ang tanong na ito, nagpaplano ka bang labanan ang Phoenix? Paalalahanan kita, ang Phoenix ay hindi isang hayop na may mainit na ugali. Kung i-provoke mo ito, susubukan ka nitong patayin, kahit ilalagay ang buhay nito sa linya. Huwag kang mawawala sa iyong sarili para sa iyong mga resulta. Tumanggo si Jackie bago itinaas ang ulo. Huwag kang mag-alala, hindi iyon mangyayari. Dahil doon, tumalikod si Jackie at naglakad pabalik sa ilusyon na kaharian, na iniwang tulala ang lahat sa likuran niya. Hindi napigilan ni Benedict na sabihin, ano ang sinusubukan niyang gawin. Mukhang desperado na si Jackie sa akin ngayon.
Susubukan na lang ba niyang lasunin ang Phoenix? Hindi mahalaga ang antas ng katalinuhan ng Phoenix. Hindi lang ito magtatago kung may makita itong sinusubukang lasunin ito. Sa tingin ko, nagpapanik lang si Jackie sa puntong ito, sinusubukan ang bawat paraan na kaya niya. Tumango si Conrad nang may pag-iisip, sumuko na si Jackie sa tingin ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa niya. Samantala, nag-aalalang tumingin sina Elder Maurice at Mr. Zane kay Jackie, iniisip kung ano ang gustong gawin ni Jackie. Sinusubukan din nilang hulaan kung anong paraan ang gagamitin ni Jackie para makuha ang Green Phoenix Fruits. Nag-aalala sila na masugitan siya kung gumamit siya ng masyadong matinding paraan. Para sa kanilang dalawa, si Jackie ay isa ng mas mahalaga sa Phoenix Valley. Kung si Jackie ay nagkaroon ng injury na hindi na niya mabawi, maaaring ituring silang dalawa ng Phoenix Valley bilang mga kriminal. Kabanata 2719. Kung tutuusin, napakatalino ni Jackie. Kahit na siya ay nasa Inner Valley, madali niyang mapapataas ang mga ranggo. Ang pagkatalo sa torneo ay isa ng malaking krimen, at kung nabigo silang protektahan si Jackie, walang dadang dadami ang kanilang mga parusa. Hindi napigilan ni Elder Maurice na kiligin sa naisip nang lumingon siya kay Mr. Zane, na nakatitig na sa kanya. Kitang-kita nila ang kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Sa sandaling iyon, nagtaas ng boses si Claude, na narinig ng lahat na sinabi niya, "Teka, ano? Anong ginagawa niya?" Inilabas niya ang kanyang sandata. Biglang napalingon ang lahat ng mata sa direksyon ni Jackie. Sa sandaling iyon, nakuha na niya ang kanyang kulay abong espada mula sa mustard seed at hinawakan ito ng mahigpit sa hilt. Ang mga planong iyon na pinag-uusapan nilang lahat ay maaaring talagang gumana, ngunit hindi ito kailangan ni Jackie. Ang Phoenix ay isang maagang yugto ng Spring Solidifying Realm Beast, ito ay hindi katumbas ng halaga ng kanyang pansin at pagsisikap. Hinawakan niya ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay habang ang kanyang kaliwang kamay ay patuloy na gumagalaw, na bumubuo ng selyo. Isang bahid ng liwanag na kulay abo ang nabuo sa hangin habang ang soul swords ay nabuo, isa-isa. Sa isang kisap mata, lahat ay nanood habang ang 75 soul swords ay nabuo sa hangin. Alam ng lahat kung ano ang binabalak ni Jackie. Talagang pinaplano niyang harapin ang isang Spring Solidifying Realm Beast ng direkta. Baliw ba siya? Sa tingin ko nauubusan na siya ng mga pagpipilian, sabi ni Claude. Sinusubukan niyang labanan ang isang Spring Solidifying Realm Beast. Baliw siya. Sinusubukan ng isang likas na manlalaban sa entablado na labanan ang isang Spring Solidifying Realm Beast. Sa tingin ba niya master martial artist siya? Dahil sinadyang iniwan ni Jackie ang kanyang panloob na mga pinsala, wala ni isa sa kanila ang nakakita kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, sa kanilang mga mata, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay nagpakita sa lahat bilang isang alchemist, at sinumang mandirigma na nagpas siyang tumahak sa landas ng isang alchemist ay hindi kailanman magtatag ng kanilang mga ugat sa martial prowess. Higit pa rito, ang kanyang edad ay isang limitasyon, kaya siya ay nasa gitnang yugto lamang ng likas na antas sa karamihan. Para sa isang mandirigma na nasa gitnang yugto ng likas na kaharian sa karamihan upang harapin ang isang Spring Solidifying Realm Beast head-on ay isang hindi malulutas na hadlang dahil ang mandirigma ay hindi magkakaroon ng anumang malakas na kakayahan. Ito ay buod sa isang bagay, praktikal na pinirmahan ni Jackie ang kanyang hiling na mamatay. Huminga ng malalim si Master Forrest habang hindi makapaniwalang sinabi, ayaw ba niya? Para mabuhay pa. O, ganoon ba siya Katie wala na kaya niyang talunin ang isang Spring Solidifying Realm Beast? Maging sina Master Forrest at Bradley ay natarante sa ginawa ni Jackie. May mali sa isip ni Jackie, naisip nila masamang sapat na naisip niyang labanan ang isang Spring Solidifying Realm Beast. Parang gustong mamatay ni Jackie. Hindi lang ang Sky Peak Pavilion ang natulala sa mga pangyayari. Maging si Elder Maurice ay napanganga sa nakita, nanginginig ang buong katawan niya sa nakita. Iyon ang sandaling naramdaman niya ang pinaka-conflict sa buong buhay niya. Nagkaroon siya ng gana na hilahin si Jackie sa sandaling iyon, ngunit natakot siya na si Jackie ay may sariling mga plano. Maaring lahat ng ito ay isang daya lamang para maakit ang atensyon ng Phoenix para sa iba pang plano ni Jackie. Kung sumugod lang siya, baka magambala niya ang mga plano ni Jackie at humantong sa pagkabigo ng Phoenix Valley. Gayunpaman, kung si Jackie ay tunay na nagplano sa pakikipaglaban sa Phoenix at nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon, maaari siyang mapatay ng anumang mga ligaw na kuko. Kung nangyari iyon, hindi sila makakaalis ng hindi nasaktan. Maging si Mr. Zane ay nagsisimula ng mawala ng katinoan. Kabanata 2720. Lumingon si Mr. Zane kay Elder Maurice na may pag-aalala sa mukha, anong gagawin natin? Ano ang sinusubukang gawin ni Jackie? Ano bang plano niya? Hindi na ako sigurado tungkol dito. Nakaharap siya sa isang Spring Solidifying Realm Beast dito.
Sa mata ng isang spring solidifying realm beast, si Jackie ay isang napakalaking langgam sa likas na antas, at hindi siya makakatanggap ng kahit isang suntok kung siya ay nagmamadali hanggang sa pinakamahusay. Dapat ba natin siyang hilahin palabas doon? Alam ni Mr. Zane na automatiko silang matatalo kung gagawin niya iyon, ngunit ang isang pagkawala ay isang kawalan. Kung namatay si Jackie sa kaganapang ito, ang parusang naghihintay sa kanila ay hindi maisip na malupit sa kanilang pagbabalik. Baka maranasan pa nila ang corporal punishment bukod sa ma-demote. Sa sandaling naisip niya ang parusa na maaari niyang makuha, si Mr. Zane ay automatikong kinilig, na handang-handa sa pag-iisip na sisihin si Jackie sa lahat. Matagal na nag-iisip si Elder Maurice bago siya umiling. Nagtitiwala ako kay Jackie, siya ay isang napakahanda na tao pagkatapos ng lahat. Hindi mo ba naaalala? Lahat kami ay nag-alinlangan sa kanya noong unang yugto, ngunit hindi siya naging ganoon ka-emosyonal. Ang isang tulad niya ay gumagawa ng lahat ng hindi kapani-paniwalang seryoso. Kung basta-basta tayong sumugod ng ganyan, masisira lang natin ang mga plano niya. Kailangan nating magtiwala sa kanya, kahit anong mangyari. Tumango si Mr. Zane, pakiramdam niya ay halos napilitan siyang mag-isip sa ganoong paraan. Tahimik niyang ipinagdasal si Jackie, umaasang hindi na lang siya sumabak sa away. Papatayin lang siya niyan. Kumaway si Jackie, pinakondensed ang 75 soul sword sa isang napakalaking soul sword na lumutang sa harap niya. Ang napakalaking soul sword ay kuminang ng madilim. Kulay, ngunit bigla itong naging mga tuldok ng liwanag sa isang iglap. Sumanib ito sa kulay abong espada sa kanang kamay ni Jackie. Sa sandaling iyon, halos nasa perpektong yugto na ng Destroying the Void si Jackie. Hanggat nagawa ni Jackie na paikliin ang huling 25 soul swords, maaabot niya ang 100 soul swords, ang pinakamalakas na estado ng Destroying the Void. Ang isang tunay na diskarte sa antas ng Diyos ay isang bagay na hindi madaling labanan ng sinuman. Tanging ang pinakamahusay na mga disipulo ng ikawalo o ikasyam na baitang angkan ang makakapagsanay sa mga diskarte sa antas na iyon sa edad na ito. Sa sandaling iyon, ang Phoenix ay napukaw mula sa kanyang matamlay na estado, na bumangon mula sa lupa. Habang nakatayo ito, umabot ito sa mga 9 na metro ang taas, at kung ikukumpara sa halimaw, si Jackie ay parang daga na nakaharap sa isang pusa. Umuungol ang Phoenix habang ang punong-punong mga mata nito ay nakatitig kay Jackie. Bagamat maaaring hindi ito kasing talas ng isang tao, ito ay maunawain pa rin sa sarili nitong karapatan. Hindi man ito makita kung gaano kalakas si Jackie, nakita nito ang iba pang kalahok na nakapasok, pati na rin ang antas ng kanilang kakayahan. Dahil doon, ibinato ng Phoenix si Jackie sa kapareho nilang antas at nakita siyang parang langgam sa likas na antas. Ang Phoenix ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang nilibang na ang langgam ay naglakas loob na magtaas ng sandata laban sa sarili. Ang sigaw na pinakawalan nito pagkatapos ay maaring dahil sa saya na naramdaman nito habang nakatitig kay Jackie. Mayabang na itinaas nito ang ulo at pinahaba ang mga kuko, ngunit hindi man lang kumurap si Jackie sa reaksyon ng Phoenix. Ang kanyang mga labi ay pumulupot paitaas habang itinutok ang kanyang espada sa ulo ng Phoenix. Sa ilalim ng nanlalaking mga mata ng lahat, sumulpot siya pasulong na parang kanyen sa Phoenix. Nakita ng lahat ang eksena, at nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanilang mga puso. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.